Pakinggan po natin itong pagsapalpal ni Mima Alicia na dating DDS sa mga DDS at supporter ni dating Pangulong Duterte. Makikita natin dyan na binanatan niya si Topacio, si Harry Roque, si Celis at si Badoy. No? Again, dati po siyang DDS pero ngayon siya na po yung bumabanat sa mga baluktot at polpol na mga pahayag ng mga DDS at sumusuporta kay Pangulong Duterte. Ito na po. Sabi ni Atty. Topacio, a public official should not be onion skin. Pinasok mo yan, gusto mong maging official you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. Si VP Sara, sinasabi na inubos yung confidential funds, may idinimanda ba siya? Wala. Si former President Rodrigo Roa Duterte Digong, may idinimanda ba sa panahon niya na 6 na taon? Wala. Kakalaya pa nga lang ni former Senator Leila de Lima, nalimutan mo na agad, Atty. Topacio. Walang dinimanda pero meron silang pinakulong. Living proof natin yan, si former Sen. Senator Leila de Lima arrested in the Philippines. Acquitted po sa first and second case itong si former Senator Leila de Lima. At sa kanyang pangatlong kaso, pinayagan ho siyang mag-grant ng bail dahil hindi naman ho sapat ang ebidensya laban sa kanya. Wala palang kinasuhan, walang idinimanda, pero merong pinakulong. Kita mo din yan? A critic of Philippine President Rodrigo Duterte has been arrested following a weeks-long standoff. Wala nga talagang dinimanda, may pinakulong lang Sana sabihin mo yan kay former President Rodrigo Roa Duterte na wag maging balat sibuyas. Wow coming from you Defensive yarn. Palibasa kasi itong SMNI malapit na ho ang napipintong pag-revoke. So tatanggalan na ho sila ng prangkisa. Anyway, pagbobotohan pa naman yan ng Congress, tong revocation, at gagawa sila ng bill na ipapasa para ho ipa-revoke itong prangkisa ng SMNI. Good luck. So, merong nag-comment guys, magkano daw ho ang bayaran ng trolls? Hindi ko na po guys itatanggi, 100,000 per month. Yan ho yung bayaran dito sa mga fake news peddler. So anyway guys, nag-comment niyan siya dahil nga itong si Harry Roque nagpabago-bago ng statement. Ito yung sabi ni Harry Roque guys, pakita ko sa inyo Yan ho yung statement ni Harry Roque noong July 13, 2020. And ngayon guys, na yung SMNI ay pinupunterya dahil nga iimbestigahan yung kanilang mga recent violation, agad naman hong nagbago yung statement niya. Real quick. Sabi niya, ako naman, simula pa lang hindi ako tumututol sa prangkisa ng ABS-CBN. Kung ako'y nasa kongreso, boboto po ako para sa kanilang prangkisa. Pero guys, take note ito yung sabi niya last year. Hindi pala last year, nung October 11, 2021. Ito yung sabi niyo, you cannot blame the Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their power. So, itong issue na to guys, nag-ugat po ito simula nang nagpakalap ho ng fake news itong si Ka Eric. Na sinabi ba naman niya na si House Speaker Martin Romualdez daw ho ay gumasta ang kanyang opisina ng 1.8 billion for travel expenses. So, nung nag-plenary hearing na guys, ang total lang naman po ng travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez ay umabot lamang ho ng 4.3 million at yung staff at yung buong Congress ay 35 million. So, sa makatotal, umaabot lamang ho ng humigit kumulang 40 million. At dahil sa ginawa niya ni Ka Eric na yan, sabi ho ni Congressman Jay Suarez, hindi lamang ho yung fake news na pinakalap nila ang kanilang iimbestigahan. Bagkus guys, yung other similar measure rin ho. So it only means yung mga other violation nila. Kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, itong SMNI, religious TV channel daw ho. So ngayon, ang tanong, registered ba ito sa SEC? Kasi kung religious TV network channel sila or blah blah blah, ibig sabihin hindi yan nagbabayad ng income tax. Kasi nga, religious organization group sila. Lagi naman niyang exempted yung mga related sa religion, sa mga religious, yun na nga, laging exempted. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, religious TV network station sila, tapos hindi nagbabayad ng income taxes kung sakali man, 'di ba? And then religious tapos sinahaluan nila ng toxic na pamumulitika, 'di ba? So violation din 'yon. And then ang malala pa dito guys, itong mga broadcaster nila si Ka Eric, si Lorraine Badoy, hindi po sila mga accredited. So ngayon, ang kanilang palusot, ang SMNI daw ho ay commentaries lamang ho. So dapat sana SMNI commentary, 'di ba? Ang pinangalan nyo, hindi SMNI News. Tapos ngayon sasabihan mo ko magkano ang bayaran ng troll?
Naloka ako ha. Yan o, sila Lorraine Bado yung pagsabihan mo kasi sumusweldo sila ng 100,000 per month sa pagpapakalap lang ng fake news. At saka bago ko malimutan, bago ko ito i-end itong video na to, yung may-ari ho ng SMNI, napakarami hong violation. Wanted pa ho. Nakakaloka. Anyway, yun lamang ho. Ingat. So yun po, no, dinig na dinig natin. Isinuwalat ni Mima Alicia na dating DDS ang pagiging balimbing ni Harry Roque. Sinupalpal niya ang double standard na statement ni Topacio at tila troll ang trato niya kay Celis at saka kay Badoy. No? Ganyan po yung nangyari ngayon. Ano? Kaya yung pagbibigay natin ng opinion, komentaryo, reaksyon, may ibang tao na nakakapanood na hindi natin kapareho ng pinaninindigan, no? Yung mga taga-Kabalang Kubol, kahit papaano siguro nakikita nila yung mga reactions natin, yung mga content natin, ano? At alam ko, naniniwala ako na nakakakuha sila ng insights at idea. Yung ibang point of view ba, no? Yung perception natin, na ibabahagi natin sa kanila. Kaya naman kahit paano siguro, nare-realize nila yung dapat nilang ma-realize at naiintindihan nila yung dapat nilang maintindihan. Si Mima Alicia po talaga ay isang solid DDS dati, no? Talagang kabanatan namin yan dati sa TikTok, no? Kahit paano approve sa akin yung ginawa niyang pagbabago ng puso, no? Pagbabago ng isip. At inamin niya na na-realize niya na mali yung pinanawalaan niya dati, no? Kaya ngayon, siya na mismo ang bumabanat sa mga nakikita niyang mali, no? Sa mga nakikita niyang hindi tama na may epekto sa bansa natin. Nakita natin, mga Duterte supporter po yung binabanatan ni Mima Alicia, no? Considering na dati siyang Duterte supporter din, may malaking mensahe po yan na pinapahatid sa mga patuloy pa rin sumusuporta kay dating President Duterte, no? Ganyan na po ang nangyayari ngayon at marami na po silang ganyan na talagang tumiwalag na at kumo-call out, no, at sumusuporta. Nakita natin na medyo pinagtanggol ni Mima Alicia si Senator Trillanes at Senator De Lima. Dati nga Trillanes lang ang tawag niya kay Sentry at De Lima lang ang tawag niya kay Senator De Lima. Pero ngayon, nakikita na natin yung pagrespeto. May isang video ako ni Mima Alicia na napanood, si VP Lenny naman yung kanyang content at former Vice President ang tawag niya kay Attorney Lenny. Dati, naririnig ko ang tawag niya Lugaw, Madam, at saka Lenny, no, sa mga old contents niya, no, especially nung election, ano, talagang naandun yung kawalang respeto. Pero ngayon, nakikita natin si Mima, nirarespeto na niya yung mga dating binabatikos niya at talagang dating binabalahura niya, no. So, nandun yung realization, nandun yung pagtanggap ng pagkakamali, and good job yan, no. Sana marami pang sumunod sa yapak ni Mima Alicia. Yung isa pang content na nakita ko sa kanya, kino-call out niya, binabatikos niya si dating Pangulong Duterte. Sabi niya, non-verbatim, hindi umattend si Duterte sa hearing sa kasong isa ng Panicastro twice na, no? Dahil daw ang rason ni Duterte ay malayo daw, no? Totoo naman, malayo sa Davao ang QC prosecutor, no? Pero ang sabi ni Mima Alicia, nakakapunta ng China pero hindi nakakapunta ng QC, no? Di hamak na mas malayo ang China kaysa sa QC, no? Kasi kung matatandaan natin, si dating Pangulong Duterte ay pumunta sa China, no? Nakipagkita sa Pangulo ng China. Medyo foul nga yun, no? Para sa akin, kasi parang na-bypass yung bagong presidente, si BBM, no? So yun, parang binanatan din niya doon si dating Pangulong Duterte. Tama nga naman, no? Hindi ka makapunta ng QC pero nakakapunta ka ng China. So it doesn't make sense, no? So yun po, no? Nakikita natin, yung kasi yung importante ngayon yung dumami tayong naninindigan sa isang totoo at tamang paniniwala para sa bansa natin. Kasi kung hati-hati tayo, talagang hindi po tayo magtatagumpay bilang isang bansa. Pero hindi rin naman tayo magtatagumpay kung magkakaisa tayo sa mga maling paniniwala, no? Kaya yung nakikita natin yung mga dating DDS na tila sumasama na sa mga pinaniniwalaan natin at kasama na natin na nagtatanggol at nagbo-voice out at nagko-call out sa mga maling pangyayari at naratibo na nakikita natin lumalaganap sa bansa natin, ano. Kapag nagtuloy-tuloy po yan na tayo nagkakaisa sa totoo, sa tama at sa mabuti, bansa po natin yung magtatagumpay. So yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ano pong masasabi nyo sa mga sinabi ni Mima Alicia? Ilagay nyo lang po sa comment section below. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.